namin ngayon. Nandito na naman tayo sa mga lumang structure. Karugtong lang nung last video natin. Ng Alsip. Isa sa mga napansin ko na kaibahan sa Alsip na pinuntahan natin nung last, yung mga daanan, mga iskinita na very unique dito sa Fahidi Heritage. So kung gusto nyo makakita ng iba't ibang uri ng iskinita, ito yung tamang place na pupuntahan nyo. Dito sa bandang likuran namin, dito kami nag-start sa may Coffee Museum. Hindi pa tayo pwedeng pumasok, no? Oo, wala po. Masyado kaming maaga. My God, we're early bird. Medyo nga yun kasi may kita natin hindi siya ganun ka-crowd. So, pakita mo yung wide and narrow skinitas. Sige, itutur namin kayo sa buong lugar. We're here in Al-Fahidi Historical Place. In Arabic, it is known as Al-Bastakia. Al-Bastakia. So, bakit Al-Bastakia? Ikaw mo mag-explain? Al-Bastakia kasi during 1890s, yeah, merong mga immigrants from Basta in Persia na nag-take refuge sa lugar na to Due to religious oppression, I think. Yeah. religious conflicts. Siguro, hindi pa naman tayo buhay ng mga panahon na yun. Pero base sa nabasa namin, dito sila nag-settle and yung idea kung paano to binuo is actually from there. Ito sa lahat ng lugar na puntahan natin so far. Itong Al-Fahidi Historical Place, yung medyo peaceful yung dating. Yun, hindi siya fast-paced. Kasi nung nagpunta kami sa may Al-Sif before, karugtong lang. Oh. Masyadong busy no? Ang daming tao, tapos May mga doon, restaurants. which is meron din naman ata dito. Museum, yeah. Mostly mga Art house, mga arts home, parang yes. At saka ang isa ko rin sa nagustuhan dito, parang wala kang naririnig na sasakyan. Parang Probinsyang yung dating na kapag yung matulog na lang. parang homey ka talaga na feel mo na parang okay, ito na yung homey residence na hindi parang kasi paglabas mo dito as in sa main street pa lang, as in sobrang bilis na ng parang doon mo na nakikita talagang Nasa city ka. Pero isa sa mga naibibigay na pakiramdam o yung feeling ng lugar na to is very cozy. And then siya, yung number one doon is talagang tahimik. Kung gusto mo magmuni-muni, dito ka na lang. Magpaligaw ka ng mga sa mga skinita. Kanina may mini-mention ka ng mga type of windows. Talagang well secured. Sa atin, grills to no? Grills. So, ganitong style. Very, very secured nga. Talagang solid. Pero nakakatakot din ko, no? Kasi paano kung merong, halimbawa, biglang sunog or, emergency, ang hirap din. Pero kasi ito, ginawa nila for sure para din maprotektahan kung ano man yung nasa loob, kung sino man yung nasa loob. Siyempre, ang first priority palagi natin is yung family natin safety ng family natin. Tara, alis tayo at nasusuffocate ako.
pagpasok namin kanina, merong mga stores ng mga souvenirs, tsaka mga bato-bato. Ano ba yung bato-bato na yun? For alam mo yung pang ang tawag dito? Sa English, incense. Incenso. Ay, incenso! Hindi kasi yung pag sabihin mong incense, yun yung ganun-ganun, di ba? Malay ko, basta may usok sa akin. Oo, kasi dito, kapag naghahanap ka ng yung crystal type na bato na Aroma yun sa bahay. Oo, sa aroma. Yan. Sa mga, depende sa flavor na gusto mo ng amoy. Like ako, personally, gusto ko talaga yung sandalwood or Yan, aloe gusto ko vera, yan. Lalo na kapag ka nagluluto ka ng Tuyo. medyo, yung isda, yung mga ganun sa kusina niyo, tapos ayaw mo ng amoy, magsindi ka lang ng Ganun. mga ganung type. Maganda siya experience sa bahay. Iba talaga pag mabango yung bahay. Oo. Yun lang yun. Iilan lang makikita mong electrical diffuser. Mostly sa kanila is charcoal. Charcoal base. Charcoal base. Charcoal base talaga I tried din yung charcoal base na nilalagay sa burner. Bakur? Bakur. Oo, in Arabic, bakur ang tawag nila doon. Part na rin kasi yun ng culture nila. Which is, honestly, hindi masamang i-adapt. Kasi kahit ako na-adapt ko Na-adapt ko na rin. Tinahanap-hanap ko na rin yung amoy. Lalo na nga, sabi ko, pag kami nagluluto ng mga masyadong maamoy na ulam. Kasi sa amin noon, binaburn namin yung bunot para, alam mo yung amoy, mabango siya. Hindi ka nakahay doon. Sa amin kasi dati, mga basura. So, ano bang pagkain ang gusto mong kainin ngayon? Try natin naman ng kung makita tayong Arabic or Iranian food. I prefer Iranian food. Alam mo yung rice nila na may... Yung may pomegranate. Oo, pomegranate. Perfect. Pero alam mo ginagawa ko noon, para akong manok, pinipili ko yung red, ayaw ko nun. Ay, hindi. Masyadong Wag. maasim. Ibibigay mo sa akin yung pag ganun kasi favorite ko kaya yun. Oh my God. Nung last time, umorder kami ng chicken mandi. Ngayon, tatry namin umorder ng ibang type ng luto. Karamihan ng pinuntahan namin mga cafeterias, mga pwede naming kainan. Sarado pa siya. Dito pala sa parting lugar na to, mostly nag-open sila 4 p.m. or 4:30 p.m. Pag parting bar siya o malapit sa Kabihas na. sa city, bukas. May mga umaga pa lang bukas na yung mga 5:30 pa lang. cafeterias and restaurant. Ngayon dito, wala eh. Sarado, gutom na ako. Baka mahilo-hilo tayo nito Huwag tayong mahilo. Hindi kita kayang buhatin. Busog na kami eh. Hindi kami natuloy sa Iranian food. Kasi Nauwi kami kay Mr. Kentucky. Kasi, Kentucky. uy, dito ka gutom kami. As in, nanginginig na. Kasi mostly pala ng mga cafeterias and restaurants dito, mag-o-open ng alas 12. Oo, pero hindi siya up until 12 o'clock, hindi pa serving time na mag-antay kami ng Gutom na 30 kami. minutes kasi yung serving time, gano'n. Kaya nung nakita namin si Manong Kentucky, saya namin dalawa. So, Ayun, busog na. Sold. Di na namin binideo kasi normal lang naman yung kakainin namin kasi doon. pre-namis namin, Iranian. Next time na lang ulit. Chai ulit, chai. Chai.